Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre mga kababayan, no, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, yun mga kababayan, okay. Nagsalita na nga po itong si ating napakagaling at napakatalino. Talino no? Na ating vice presidente na si Sara Duterte. So, ang sabi ni Sara, siya daw po ay excited na pong umuwi ng Pilipinas. Kasi tapos na raw po yung mission niya. So, alam niyo ang point dito mga kababayan. Di ba? Mahigit kumulang isang buwan po si Sara Duterte dyan po sa dahig. At dyan po sa mga panahon po na siya po ay namamalagi dyan sa dahig, hindi niya po nagagampanan yung kanyang trabaho bilang vice presidente kung meron man. At tandaan natin mga ka-Streetwise once po na nag-take oath ang isang vice presidente at presidente ng Pilipinas, ang nakalagay po doon, uunahin po nila ang bansa, uunahin po nila yung bayan kahit kanino pa man. So kahit ito ay regarding sa pamilya, regarding sa mga personal issues, bansa pa rin po dapat ang mauna. Ewan ko lang, pero si Sara mukhang hindi niya kayang gawin yon. Kasi alam niyo naman, na si Sara po, no, ano po siya? From the start po, wala namang alam na trabaho yan, kundi maging politiko. Kaya walang alam yan eh. So ngayon mga ka-Streetwise, no, para makuha natin yung point natin dito, na si Sara Duterte po, no, kahit na andun po siya sa dahig, siya po ay binabayaran ng gobyerno. Paswelduhin pa rin po siya. Kaya nga, well actually, alam naman po natin, di ba? Na si Sara po yung isa sa mga umaasikaso sa kaso ni Digong. Pero mag-isang buwan ka na dyan. Di ba? And actually mga kababayan, pwede namang hindi ikaw. yung umattend dyan. Pwede naman si Pulong. O nga pala. Pwede si Pulong kasi naka-recess po ang Kongreso. Pwede si Pulong, bakit ikaw? Ang tanong pa natin dito, nasaan si Pulong? Bakit hanggang ngayon di pa rin po natin nakita si Pulong? Di ba sipin niyo pumunta sa mga ibang 17 countries si Pulong. Ngayon hindi natin ma-monitor kung nasaan na siya, ano ginagawa niya, at bakit nandun siya sa mga bansa po na yan. Pero by the way, ibang topic po yan. No? So itong tinan natin. Okay. So ito sabi dito sa Inquirer, no? Okay, Vice President Sara Duterte is excited to go home. Umuwi ka pa, di ba? Now that core defense team for her father, former President Rodrigo Duterte, has already been set up. Okay, everything is organized with the lawyers and there is already a system for the family with regard to the visiting here in the detention unit. She told reporters in an ambush interview on Friday, Manila time. Yeah, sabi niya dito, yes, I'm excited to go home. Just book the travel arrangement to go home. So, uwi na si Sara. So, pag uwi po ni Sara, marami po siyang kakaharapin dito. Unang-unang nga po impeachment, pati nga po yung mga criminal case na sinampas sa kanya, I think, ng NBI at ng DOJ. So, yan, no? So, puntahan natin yung video. May video dito panoorin natin to. Wait lang saan na ba yan? Ito. Sige, tingnan nyo to. Yes, everything is organized. Dahil? Yes, everything is organized with the lawyers, and there is already a system for the family with regard to the visiting here in the detention unit. So yes, and that the last document that was needed of me, I delivered it this morning to the person inside who asked for it. So yes, my task is done. It's And well organized. Does that mean that you're ready to go home? Yes. I'm excited to go home. I just book the travel arrangements to go home. Yan, uuwi na! Woohoo! Uuwi na! Wala namang kwenta. So, ngayon, excuse me. Okay. So, ngayon mga kababayan, ang gusto kong malaman ninyo, magkano po yung nasasayang na pera ni Sara Duterte? Alam naman po natin na si Sara po, kahit po yan po ay hindi po wala sa Pilipinas,
siya po ay paswelduin pa rin po ng gobyerno. So, tinan nyo to ito yung chapter 5, no? Ito yung pinakabago Under RA number 6758, the salary grades of positions of constitutional officials are as follows. So, si Sara Duterte po, no? Siya po ay salary grade 32. Tapos ang lalaki ng sweldo pala, no? Salary grade 32. Okay, yung senador 31, pati congressman, kaya pala. So ngayon ito, so magkano ba yung sweldo ni Sara? So salary grade 32, mga kababayan, pumapalo po siya ng 380,000 a month. Okay, isipin nyo So yung isang buwan ni Sara na nasayang sa dahig, siya po ay bayad po ng 380,000 itong buwan habang inaasikaso niya nga po yung kaso ng kanyang tatay. Well, actually, ito yung sistema po natin bulok no? Para sa akin, napaka-unfair nito. Kasi tayo, no, kunwari tayo po ay nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, pag absent, walang bayad. Diba? Si Sara Duterte, mga ka-streetwise, personal na lakad niya yon, personal issues niya yon, bayad pa rin po siya ng sweldo ngayong buwan. O, diba? So, yun nga po, no? So, ngayon, mga ka-streetwise, no, ito. O nga pala, bago tayo magpatuloy, no, sa wala pa pong party list, baka pwede nyo pong i-consider yung ABP. Yan Number 134 sa balota, ABP. Yan. Ang ating first nominee po dyan ay si J.A. Gauchia. Di ba? Hindi lang po ito para sa bumbero, para din po ito sa mga pag-responde po sa national, sa mga calamities po na nangyayari po sa Pilipinas. Okay. Yun. So, continue tayo mga kababayan. No? So, ito. O nga pala, happy birthday din pala kay Mr. Rolando Tica. Happy birthday, sir, no? So ngayon, continue pala natin yung topic natin. So ngayon, mga kababayan, ano bang ginawa ni Sara doon? Okay. So ito na ano natin to nahanap natin to, no? Nabalita to kahapon. Okay. Sabi dito sa Manila Bulletin, almost a month, Vice President Sara Duterte is now preparing for her return to the Philippines, saying she has already completed her task in The Hague, where she has been supporting her father, former President Rodrigo Duterte, who is detained in the International Criminal Court Detention Center. So, dito nga po yung sinasabi nga po ni Sara na pagbuo nga po ng Deagle Team. And actually, mga kababayan, no, kung pag-usapan po natin yung Deagle Team nga po ni Sara, makita po natin dito na halos wala rin pong ambag itong si Nicholas Kaufman. Kasi kung ano yung narrative po ng Duterte camp dito sa Pilipinas, ayun din po yung narrative po na ginagamit din po ni Nicholas Kaufman, yung abogado ni Sara. For example, sinasabi na walang jurisdiction daw po ang ICC sa Pilipinas. Sabi ni Nicholas Kaufman yan, pero ayun din po yung argumento ng mga DDS dito sa Pilipinas, na which is hindi po pwede yun. Hindi po totoo yun. Meron pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas from 2011 hanggang 2019. So, actually ako nagugulat lang talaga ako, no? Kasi ang nangyayari po dito, si Nicholas Kaufman po na abogado po ng mga Duterte, para nagiging nagiging representative lang po talaga. Wala tayong nakita na bagong argumento. Kasi sinasabi ni Nicholas Kaufman na walang jurisdiction, matagal na po nating alam yan na yan po ang palusot ng mga Duterte. Walang bago Tapos yung sinasabi sa interim na kidnapping daw po yung nangyari kay Duterte, kay Digong, ayun din po sinasabi ni Nicholas Kaufman. So malinaw dito mga kababayan, no, yung basehan po ng flow ng kaso nga po ni Digong sa ICC, si Sara din pala yung pasimuno. Si Sara din pala yung may utak. Kaya ako naniniwala ako na walang mangyayari po dito. And by the way, mga kababayan, ano yan mukhang malabo po talaga mapauwi si Digong sa ginagawa rin po ng mga supporter. 'Di ba? Hinaharas nila yung mga biktima ng EGK, 'di ba? Tinatakot nila yung mga pamilya ng biktima ng EGK na which is isa po yun sa magiging points para hindi nga po mapauwi si Digong. Yung mali, 'di ba? So ngayon mga kababayan, ito na. So, sa base po sa huling interview nga po ni Sara, ito na naman. Bumawi na naman sila ngayon ng paawa effect. At ito ang gusto ko malaman sa comment section, kayo ba, agree ba kayo dito? So, sabi dito ni Sara Duterte, no, everything I did was for my country. Duterte says via daughter. So, nung in-interview nga si Sara, ang sabi nga daw po ni Digong, lahat daw po ng ginawa niya, yung pagpatay, yung pagpapalaya nga po sa mga drug lord, di ba?
Ayan daw po ay para sa bayan. Ewan ko lang ha. So sabi dito, everything I did for my country. Di ba? Whether that is a statement acceptable or not, but I want it out of the world, Sara Duterte. Yan. So ayan ang sinasabi. Sabi ni Sara, maniwala man kayo o hindi, ang gusto kong ipakita po sa buong mundo, ang sabi ng tatay kong nakakulong, di ba? Ginawa niya lang daw po yung mga bagay na yan para sa bansang Pilipinas. Kasi ang point dito mga kababayan, no, kung para sa Pilipinas talaga yung ginawa ni Digong na pagpatay po sa mga libo-libong mga Pilipino na may hirap, ang tanong natin dito, bakit walang drug lord? Wala eh. Walang drug lord po na napakulong, wala pong drug lord na napapatay. Di ba? Ayun ba para ba sa bansa yun? And besides mga kababayan, no, ang nakakapagtaka rin po kasi, no, ako po, nakapag-interview po ako ng mga biktima ng tukhang. Karamihan po sa kanila, alam nyo trabaho, tanod, nangangalakal, walang trabaho, umaasa lang sa mga anak, senior citizen, mga mahihirap. Ang tanong ba natin dito mga kababayan, mga mahihirap lang ba yung mga addict? Di ba? Bakit wala man lang middle class? Hindi ko sa pinapanalangin na sana merong middle class na namatay ng tukhang. Pero ang sinasabi natin dito, bakit walang middle class na namatay ng tukhang? Middle class or upper middle class na nagpa-party drugs, ang ginagamit hindi shabu kundi ecstasy. Kasi alam po ng mga pulis na kapag middle class po or mayayaman, higher middle class po ang tiniran nila sa tukhang, lalaban po yan. At may mga alam po yan sa batas. For example, meron silang kamag-anak na abogado, may mga kamag-anak din po mga politiko yung mga yan. Kaya iniiwasan po nila na itong mga middle class or upper middle class at mga mayayaman ang mabiktima po ng tukhang. O, ikaw mahihirap kung mga ngalakal lang yung papatayin nila, di tapos ang usapan. Anong alam ng mga yan? Di ba kaya para sa akin napaka-bullshit nitong sinasabi nito ni Sara Duterte na pinapatid niya pa sa buong mundo na ang ginawa ko ay para sa bayan. O, di ba? Ay lang naman yung kaso niya sa ICC, di ba? Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung para mali. Hindi pa po natin napag-uusapan dito yung free gate. Di ba? Hindi pa po natin napag-uusapan dito yung mga yung anomalya sa Malampaya na pangungurakot nga di umano kay Digong. Sa ICC pa lang tayo. Ayun ba? Para ba sa bayan yun? Ewan ko lang, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po dyan, no? Kayo ba? Excited ba kayo sa pag-uwi ni Sara? At tandaan po natin, no, na sa pag-uwi po ni Sara, marami siyang kakaharapin dito. Yung kaso niya nga po sa DOJ, may mga criminal case po siya. Na sana nga mag-proceed, sana this time mag-proceed, ha? Pati rin po sa impeachment. Paghahandaan din po yan. Yan, no? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, no? So pa-comment na po sa baba kung ano po masabi niyo po sa content po natin. At syempre dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content, no? So wala muna tayong live stream ngayong araw, no? So yun, bukas na lang siguro. So thank you, salamat, and bye-bye.